So mga kapatid, dadako na po tayo sa ating lesson ngayon. Sa ating pinag-aaralan na serya ng mga aralin tungkol sa the attributes of God. At sa pagkakataong ito, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa all-powerful, all-knowing, and all-present God. Papaliwanag po natin yan maya-maya, pero katulad ng dati, palagi natin sinasabi, no, sa umpisa, ang Bibliang gagamitin natin ngayon ay ang bagong ang Biblia. At ang English verses na makikita nyo sa mga slides natin ay mula sa English Standard Version Bible. So, sa ating paksa mga kapatid, tungkol sa attributes of God. Naumpisahan natin yan nung nakaraang Webes ay natalakay natin ang pagiging walang hanggan ng Diyos. Kaugnay yun sa tinatawag sa theology na the aseity of God. Na nakita natin ang ibig sabihin lang nun ay yung pagiging self-sufficient, yung sapat na sa kanyang sarili, self-contained, yung wala siyang ibang inaasahang iba, kundi siya lamang, yung pagiging independent at autonomous ng Diyos, na magmula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, Diyos na siya. At wala siyang kinatatayuan na ano paman o kung sino paman, wala siyang sinasandalan, sapagkat siya ay tinatawag na meron siyang katangian. Ganon din ang ating Panginoon Kristo. Pareho sila na merong katangian ng aseity, yung pagiging self-sufficient nila. No? So, napag-aralan natin noon yan. Isa lang yun sa mga aspeto ng tinatawag na mga katangian ng Diyos, o yung tinatawag sa English na the attributes of God. At ngayon nga, pag-aaralan natin yung tatlong attributes o katangian ng ating Panginoon Diyos. Yung pagiging makapangyarihan sa lahat, yung pagiging all-knowing niya, yung alam niya ang lahat ng mga bagay, at yung pagiging all-present niya, yung nandun siya, present siya sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon. No? So, yun o mga kapatid. No? Ang idea rito mga kapatid, kung ikukumpara natin sa tao, sa atin, natural, napaka-tuldok lang natin. Baka wala pa tayo sa tuldok ng katangian ng Diyos. Ito yung pagkakaiba natin, no? Na kahit ano ang talino ng tao, kahit gaano kalakas at makapangyarihan ng isang tao, kahit ano pa ang karunungan na makamit niya sa daigdig nito, kahit anong laude pa siya, summa cum laude, magna cum laude, kahit anong karangalan pa sa larangan ng karunungan at maging sa larangan ng kalakasan ang marating ng tao, yun wala lang sa Diyos yun. Halos hindi mo pa nga matatawag na gatiting, dahil pag binasa natin ang mga talata ng Biblia, talagang mamamangha tayo, manlulula tayo sa katangian ng ating Panginoon Diyos. Ang tao mayroong limitasyon. Hindi lahat ng nanaisin ng tao, kahit makapangyarihan ka pa, pinakamayaman ka pa, hindi lahat ng gugustuhin mo ay makakamit mo. At ang tao may hangganan, merong kamatayan. Kabaligtaran yan ng katangian ng Diyos. Ang Diyos ay walang hanggan sa kanyang kapasidad. Anumang kapasidad, anumang larangan ng kapasidad, walang hanggan ng Diyos. Hindi natutulog, hindi nagugutom, hindi kailangan kumain dahil nagugutom, hindi napapagod, at walang hanggan, hindi namamatay. So meron siyang lahat ng karunungan mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Eternity, yan ang talagang hindi natin na maipaliwanag. Ang masasabi lang talaga natin, sinasabi ng Biblia, na mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Kaya nga nasabi sa awit, ang sabi rito sa 1135, sino ang gaya ng Panginoon nating Diyos na nakaupo sa taas? Napakadaling sagutin ng katanungan yan. Ang sagot yan, wala. Walang kagaya ng Panginoon nating Diyos na nakaupo sa taas. So pag-aralan natin yung tatlo. Yung tatlo sa topic natin ngayon. Yung number 1,
yung tinatawag na God is omnipotent. Ito ay isang termino o isang salita na ginagamit ng mga theologians, mga nag-aaral ng theology. Yung salitang omnipotent. Ano ba ibig sabihin ng salitang omnipotent? Ano ba ibig sabihin na kapag sinabi ang Diyos ay omnipotent? Alam niyo, nanggaling nga sa salitang omni. Pinagduktong na dalawang salita yan. Na ibig sabihin ng salitang omni ay all. All. O kaya universally. Yan ang sa dictionary. Pag sinabing universally, may pagka-universal siya. Universal, yung pangkalahatan. Lahat. Di ba? Lahat pwede. Di ba? At yung salitang potent, na ibig sabihin sa dictionary na salitang potent, having or wielding force, authority or influence, powerful. Na kung tatagalugin natin, pagkakaroon o gumagamit ng puwersa, autoridad o impluensya, kapangyarihan. Potent, yun ang ibig sabihin ng salitang potent. Kaya pag pinagsama natin mga kapatid yung salitang omni plus potent, ang kalalabasan niyan ay omnipotent. Na sa kahulugan niyan, pinagsama mo yan, ibig sabihin all-powerful at sa Tagalog, makapangyarihan sa lahat. Kapag sinabi na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, ay wala nang hihigit pa sa kapangyarihan niya. Walang anumang nilalang na nilikha na dadakila pa sa kapangyarihan ng Diyos. At isa sa pinakadakilang halimbawa nito mga kapatid, na walang hihigit pa. Marami tayong pwedeng halimbawa, pero punta na tayo doon sa sukdulan. Sukdulang halimbawa, ano yun? Creation. Creation, universe, sapagkat dyan namamangha ang mga tao. Sabi nga sa Genesis, bungad pa lang ng mga unang mga talata ng banal na kasulatan na nagpapakilala sa Diyos ay pinapakilala na agad ang dakilang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Genesis 1:1 ang sabi, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sa English yan, in the beginning God created the heavens. Plural yung heaven, heavens and the earth. Heavens kasi kasama ang universe, ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan, ang Diyos ang lumikha. So, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At sinabi ng Diyos, Genesis 3, tatalo na natin yung iba, Genesis 3, at sinabi ng Diyos, take note, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Nagsalita lang ang Diyos. Magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Salita pa lang yan. Hindi pa gumagamit ng braso. Kumbaga sa tao ang usapan, salita pa lang makapangyarihan na. Hindi pa sumusuntok. Hindi pa nagpupuwersa ng lakas ng mga braso, ng mga kamay. Sabi, magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Salita lang ng Diyos yan. Genesis 6, verse 6, 1:6, sinabi ng Diyos. Sinabi ulit ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at paghiwalayin nito ang tubig. So, sa earth yan, na magkaroon ng kalawakan sa gitna ng tubig at paghiwalayin nito ang tubig. So, nagkaroon ng tubig sa taas, nagkaroon ng tubig sa baba. Yun ang pagkakaintindi ko dyan. Dahil doon sa kalawakan, sa gitna nagkaroon ng space, Let there be an expanse in the midst of the waters, and let it separate the waters from the waters. So may tubig sa taas, may tubig sa baba. Yun ang una, Sa ibang bagay na, yung detalye niya sa ibang paksa na lang, mga kapatid. Sa Genesis 1:9, sinabi ng Diyos, magtipo ng tubig na nasa silong ng langit, sa isang dako at ayang lumitaw ang lupa at ito'y nangyari. Lumalabas nun, parang water world. Ang earth noon, puro tubig. Ginawa ng Diyos. Tinipon sa isang side ng mga tubig para lumitaw ang lupa. Kaya nga may mga icebergs. At kapag natutunaw yung mga icebergs, yung mga bulubundukin, matataas na mga bundok na mga yelo. Pag natunaw yung bumabaha Hindi nyo ba napansin yan? Yan Pero yung detalye niyan sa ibang pagkakataon. Pero ang punto riyan, sinabi ng Diyos. Nagsalita lang ang Diyos. Sumunod na talata sa verse 11 man. And chapter 1, puro chapter 1 yan, sapagkat yan yung chapter ng creation. Sinabi ng Diyos, sibulan ng lupa ng halaman ng mga tanim na nagkakabinhi at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi
Ang bawat isa ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa at ito ay nangyari. So, mahaba yan. No? Marami pang ilang detalye dyan sa Genesis. Pero nakita natin ang isang mahalagang punto. Ang isang mahalagang punto rin, yung kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, ay salita pa lang niya, makapangyarihan na. Sinabi ng Diyos, nagkaroon kung ano yung sinabi ng Diyos. Sa makatid, yung kapangyarihan niya, nanilikha niya ang kamanghamanghang kalangitan, ang mga nalatanaw natin sa kalangitan. Alam niyo, sabi ng banal na kasulatan, yan mga kapatid, ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Sabi rito sa awit 19 verse 1, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan. At ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. No? Sinabing kalawakan, talagang lahat na matatanaw mo sa kalangitan pag tingala mo, lalo na pag sa gabi na malinaw ang gabi, yung isang gabi na tinatawag na clear night, ika nga, na walang bagyo, tanaw mo mga bituin. At kung gagamit ka pa ng mga teleskopyo, at napag-aralan natin yan, sa elementary pa lang, sa science, di ba? Pinapaliwanag na ng mga teacher natin yung kung gaano kalawak ang universe na hindi maabot ng mga tao. So, minsan pa mga kapatid, no, nakita natin sa pamamagitan ng pagtuturo ng banal na kasulatan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya tinawag ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sapagkat wala nang tutulad sa kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, ito mga kapatid, ang isa sa mga aplikasyon yan sa buhay natin. Nalaman mo ngayon na ang Diyos na yung pinaglilingkuran, na yung sinasampalatayanan ay makapangyarihan sa lahat. Alam niyo ba mga kapatid, tayo mga Kristiyano, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan. Yung kapangyarihan niya, ibinahagi sa atin. Pero siyempre, hindi naman literal na katulad ng walang tataas pa sa kapangyarihan niya. Pero binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan. Sabi sa 2 Timoteo 1:7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Kukunin lang natin dito yung espiritu ng kapangyarihan. So, hindi yung literal na kapangyarihan na para baga meron ka magic power, kundi espiritu ng kapangyarihan. Espiritu ng kapangyarihan, ibig sabihin meron tayong kaugnayan doon sa kapangyarihan na meron ng Diyos. Na yun ay ibinigay niya sa atin. Na binigyan tayo ng Diyos na espiritu ng kapangyarihan, at Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan lamang ng kanyang salita ay meron ng kapangyarihan. Yung kapangyarihan yun, mga kapatid, yung diwa niya, kumikilos yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo iniwan ng Diyos na mag-isa. Hindi niya tayo pinayagan na manatili sa karwagan, sa kaduwagan. Hindi nga tayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan eh. Kaya dito nakikita natin ang tayo sa ating buhay, mga kapatid, ay dapat umaasa at naniniwala na tayo ay merong kapangyarihan. Kung sa diwa ang pinag-uusapan, mga kapatid, dahil hindi naman literal, na meron tayong physical force na gaya ng sa Diyos na kapag nagsalita tayo, magkaroon ng ganyan. Hindi naman ganon. Espiritu eh. Espiritu ng kapangyarihan. Ang ibig sabihin sa diwa niyan, hindi tayo malulupig ng kahit na anong balakid sa ating pananampalataya. Basta manampalataya lang tayo. Ibig kong sabihin, mga kapatid, kung lalaliman natin ang pag-iisip tungkol dyan, mga pagsubok sa buhay, mga problema sa buhay, mga kabiguan, maging tagumpay, anumang uri ng kapangyarihan yan, na taglay-taglay niyan, ay hindi tayo madadaig ng mga kapangyarihan yan, sapagkat nasa atin ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat binigyan tayo ng espiritu ng kapangyarihan. Yung diwa natin, may power. Meron tayong power, mga kapatid. Power yan, sa English.
For God gave us a spirit not of fear, but of power. So isip-isipin natin yan. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasama natin kasi. Kaya yung kapangyarihan niya kumikilos sa buhay natin. No? Kung nalalaliman pa kayo diyan at talagang sadyang malalim yan, mga kapatid, eto pa, makatutulong sa atin dito sa Roma 8:31. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Nasa atin yung kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay kakampi natin. Sino ang laban sa atin? Ipinakikita lang ng mga salitang yan, mga kapatid, na wala tayong dapat katakutan. Hindi tayo dapat mangamba sa anumang sitwasyon ng buhay natin. Halimbawa, katulad ngayon, pandemic. Bakit nagkaroon ng pandemic? Dahil sa COVID-19. Hindi tayo dapat matakot sapagkat binigyan tayo ng espiritu ng kapangyarihan ng Diyos. Meron kang kapangyarihan, bakit ka matatakot? Di ba, kabaligtaran nyo nung sinabi nga, di ba? Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan. Hindi tayo dapat matakot. Bakit? Sapagkat binigyan tayo ng espiritu ng kapangyarihan. Ang susi dyan, mga kapatid, sampalatayaan mo lang yan. Manampalataya ka, angkinin mo yan. Lalo na kung ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos, na pinipilit mo maging tapat at nananampalataya ka ng may katapatan sa Diyos. Pwede nating angkinin yan na may power tayo. Power baka iliteral nyo yung power na yan. Dahil hindi naman literal na power ang binigay sa atin. Espiritu, spirit of power. So, ganun yun. So, tinawag tayo ng Diyos. Tinawag tayo, isa to sa application, tingnan nyo. Tinawag tayo ng Diyos upang magkaroon ng panibagong buhay. Di ba? Naging born again tayo. Born again, pinanganak na muli. Hindi sekta yung born again, ha? Yung iba, ginawa sekta yan, Bago pa mauso sa Pilipinas yung salitang born again, nung unang siglo pa lang, pinapaliwanag na ng Biblia yan. So, hindi sekta yan. Panganganak na muli yan sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo, pinanganak tayo muli. Pinanganak tayo sa panibagong buhay, sa panibagong pag-asa, at hindi lamang sa panibagong buhay dahil yung pag-asa natin tumatagos hanggang sa buhay na darating. Yun talaga ang pag-asa natin. Alam nyo, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan, espiritu ng kapangyarihan, matibay nating mapangahawakan na may buong pagtitiwala na darating ang isang araw kung magwakas man ang ating buhay dito sa lupa, ay muli niya tayong bubuhayin na yung pinakamahalagang pangako sa atin ng Diyos. Na tayo muling bubuhayin, bibigyan ng katawang maluwalhati na walang kapintasan at hindi na mamamatay magpakilanman. Bakit ko nasabi yan? May kaugnayan yan sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat yan, lahat ng mga bagay na yan ay matutupad dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga rito sa 1 Corinto 6:14, at binuhay ng Diyos ang Panginoon. Ibig sabihin, binuhay ng Diyos Ama ang Panginoong Hesukristo. Yan po ang ibig sabihin yan. At binuhay ng Diyos ang Panginoon. At bubuhayin din tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kung paano binuhay ng Ama ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya, ay gayon din ang gagawin niya sa atin. Di ba't isang malaking pagpapalayan, yung matanto natin, yung maunawaan natin, at masampalatayanan natin, na gagamitin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para buhayin tayo maguli. Yung kapangyarihan ginamit niya sa ating Panginoong Hesukristo, gagamitin din sa atin pagdating ng araw. At nakita natin kung gaano kalawak ang kanyang kapangyarihan, kung gaano makapangyarihan sa lahat ang Panginoon Diyos. Nagsasalita lang ang Diyos, may nangyayari na. Ganon ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga siya tinawag ng mga theologians na omnipotent God, all-powerful God, ang makapangyarihan sa lahat. O, di ba napaka magandang pagpapala na yan? Isang blessing na makakadama ka na ng seguridad sa iyong puso, sa iyong isipan, sapagkat ang Diyos na ating
pinaglilingkuran na nagmamahal sa atin at nagmamalasakit sa atin ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So alam nyo, malawak yan eh. Hindi natin, actually, pinilit ko lang isama yan. Pagsama-samahin yung tatlong katangian na yan, yung all-powerful, all-knowing, and all-present God sa isang leksyon na tatapusin natin sa loob ng isang oras. Pero alam nyo, malawak yan. Hindi natin madidiscuss lahat. Pero at least, paunti-unti, nakikita natin, nagkakaroon tayo ng overview. So tungkol yan sa kapangyarihan ng Diyos. At yung pangalawa, mga kapatid, no? Para tatlo ma-discuss natin. Yung God is omniscient. So alam na natin yung omni, universal, all. Di ba? Ano naman yung sient? Knowing, skillful, sa ngayon sa dictionary. Sa Tagalog, alam, knowing, o nalalaman. Skillful, may kakayahan. Di ba? Kaya omni, pag tingnan natin, omni plus scient equals omniscient. So nakita niyo yung simpleng arithmetic ko, no? May na ako sa numero. Pero illustrasyon lang yan. Para matanim sa inyong isipan. Omniscient, all-knowing. Dahil yung scient, knowing. Kaya, ibig sabihin yan, nalalaman ng lahat ng mga bagay. Nalalaman ng Diyos sa lahat ng mga bagay. Walang anumang kaliit-liitan at maging ang pinakadakilang kaalaman na mararating ng tao na hindi alam ng Diyos. Alam niya lahat yan. Nalalaman ng Diyos ang nakaraan, kasalukuyan, pati hinaharap. Alam niya ang lahat sa buhay natin. Ito nga ang sabi, maraming talata sa Biblia, pero kumukuha lang tayo ng kaunti sapagkat aabutin tayo ng Webes dito kapag sinagad natin yan. Sa unang 1:320, tuwing hahatulan tayo ng ating puso, sapagkat ng Diyos ay higit na dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Malinaw, no? Ano ngayon ang application? Maraming po pwede maging application sa buhay natin yan. Sabi ko nga, hindi natin madidiscuss ng napakahaba yan. Pero ito ang isa. Ano ngayon kung alam natin na alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay? May mga implikasyon yan sa buhay natin. Implikasyon at aplikasyon. Tingnan nyo sa Mateo 10:29. Dahil alam ng Diyos sa lahat ng mga bagay, ay isinaad niya ito nung siya'y nangangaral. Hindi ba ipinagbibili ng isang kusing ang dalawang maya? Sabi ni Kristo. Ngunit isa man sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa na hindi batid ng inyong Ama. So batid ng Diyos. Maging yung maya na binibenta lang ng isang kusing, alam niyo yung maya, maliit na ibon lang yun eh. Kukunti na lang ang maya rito sa Maynila eh. Nung bata ako, nakatira kami sa Quezon City. Natira kami ron hanggang grade 3 ako eh. No? Hindi pa masyado maunlad yun eh. Mala-probinsya pa yun nung panahon na yun. Maraming maya. Alam nyo, nung elementary, tituro sa amin ng teacher namin, yung maya, yan ang national bird natin. National, pambansang ibon. Nung naging presidente si Ramos ata eh. Yun ang alam ko, nung naging presidente siya, pinalitan niya yan. Ginawa niyang yung monkey eating eagle. Para mo ko matikas. Maya kasi, isa sa mga pinakamurang ibon yan. Isang kusing eh. Hindi ba ipinagbibili ng isang kusing? Yung isang kusing yan, yung isa sa mga pinakamaliit na denominasyon ng pera ng mga panahon na yun. Maski naman sa atin, pag sinabing isang kusing, no? Wala na nga isang kusing eh. So, maliit na baril lang yun. Pero nakikita nyo, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, yung maya na hindi naman ganun kalaki ang halaga, alam ng Diyos kapag may nahuhulog sa lupa. Ibig sabihin, alam ng Diyos, every single maya, pag may namamatay. At hindi lang yan ang alam ng Diyos. At sabi pa rito, at maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Sinubukan nyo na ba bilangin ang buhok ninyo? Mabibilang ba ang buhok? Mabibilang. Siguro, after 3 years, bago ka matapos, may tumutubo na ulit na iba. Ibig sabihin, may bilangin. Pwede bilangin. Kung bibilangin mo, pwede bilangin. Pero sino ba namang matinong tao bibilang yan? Lalo na kung makapal ang buhok natin, di ba? Pinakikita lang dyan na alam ng Diyos ang mga kaliit-liitang bagay na nangyayari sa daigdig. Ano ngayon ang implikasyon yan sa buhay natin?
Implikasyon? Implikasyon yung epekto sa buhay natin. Aplikasyon? Paano magkakaroon ng aplikasyon yung aral niyan? Paano natin ma-applyan sa buhay natin? Yung sumunod ng talata, sabi ni Kristo, huwag nga kayong matakot. Kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. Ano yung pinakikita dyan? Kung yung maya na napakalit na halaga, ikaw pa kaya kapatid? Matatakot ka, hindi kaya alam ng Diyos ang bawat nangyayari sa iyo? Na ikaw ay mahalaga sa Diyos. Kaya hindi tayo dapat matakot. Ano man ang nagaganap sa sitwasyon natin buhay, pasakop tayo sa Diyos. Kung may problema ka, manalangin ka sa Diyos. Sapagkat alam ng Diyos ang sitwasyon mo. Gusto lang niya tumawag siya sa iyo at tumawag ka sa Kanya. Yun ang nais ng Diyos, tumatawag tayo sa Kanya. Gusto ng Diyos yung pagpapakababa natin. Magpakababa tayo sa harap ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Di ba? Ano man sitwasyon ng buhay mo, nakatingin lang sa iyo ang Diyos. Nakatingin sa iyo ang Diyos. Mahalaga. Mahalaga ka sa Diyos, kapatid. Kahit sino ka man, ano man ang kalagayan mo sa buhay na ito, kahit wala kang pera, kahit mababa lang ang pinag-aralan mo, napakahalaga mo sa Diyos. At ang Diyos ay tumitingin sa iyo. Yun yun. Yun yun, mga kapatid. Pero ito pa isang aplikasyon. Positive na positive yan. Di ba? Ito, positive and negative. Alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Sabi niya, sabi ng Biblia, Hebreo 4:13, at walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Pagsusulitan. Yung magre-report ka sa Diyos. Sabi sa English, na naked and exposed to the eyes of Him to whom we must give account. Ano, parang paghuhukom yan, mga kapatid. Yan, yung lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Sino ang ating pagsusulitan? Ang Diyos ang ating pagsusulitan. At alam niya ang lahat. Hubad. Ibig sabihin, nakalantad lahat yan. Kahit magtago ka pa, kahit saan, nakalantad ng lahat at diyan ka magsusulit. Hindi kailangan ng Diyos ang witness para patunayan niyang tama siya. Sapagkat siya mismo ang eyewitness pagdating ng araw ng paghukom. Alam ng Diyos ang bawat kikinilos natin. Kaya dahil diyan, mga kapatid, alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Yung una kanina, tinitingnan tayo ng Diyos, yung kapakanan natin. Tayo naman, yung aral naman na makukuha natin sa talatang yan, ay dapat tayong maging aware. Aware, ano ibig sabihin ng aware? Yung magkaroon tayo ng palaging kamalayan. Kamalayan, nasa isipan natin dapat palagi na anumang ginagawa natin, mabuti man o masama, ay nakikita at nalalaman ng Diyos. Kahit saan mo pa siya ginawa, yung kasamaang yon. Yung kabutihan mo, kahit walang nakakakita sa iyo, gumawa ka na mabuti. Kita rin ng Diyos. At ang payo nga sa atin ng Diyos, di ba? Kapag tumutulong ka, naglilimos ka, huwag ka na maingay. Huwag mo nang ipagmalaki yan, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang iyong ginagawa. At gagantipalaan ka ng Panginoon. Alam niya lahat eh. Alam ng Diyos kung totoo kang nananampalataya. Alam ng Diyos kung talagang iniingatan mo ang iyong pananampalataya. At alam din ng Diyos ang mga pinakakaingat-ingatan mong mga lihim. Wala tayong matatago sa Diyos eh. Dahil sabi, walang nilalang na nakukubli sa harapan niya. Kundi ang lahat ng bagay ay hubad at hayag. Hubad at hayag. Alam niyo yung kaisipang yan? Makatutulong na malaki sa atin dahil unang-una, yan ang katotohanan. Alam. Pero makatutulong sa atin kung meron tayong palagang awareness na umiwas at mahiya na gumawa ng pagkakasala dahil nakatingin sa atin ang Diyos habang ginagawa natin ang kasalanan. Di ba? Kung palagi natin iisipin yan, di ba mahiya tayo? Ikaw ba hindi ka nahiya na gumawa ng kasalanan sa kapwa mo? Na nakikita ka?
Kaya nga yung magnanakaw, pag kumagnakaw yun, nakatago eh. Nakalihim eh. Ibig sabihin, pag may nakatingin sa'yo, gwardyado ka. Ganun tayo sa Diyos. Di ba? Kailangan itanim natin sa isipan natin yan. Pag ganun mga kapatid, hindi tayo makagagawa ng mga pagkakasala at kung makagawa man tayo, hiyang-hiya tayo. Kasi, tingnan nyo mga kapatid, ito ang wakas ng mga Ecclesiastes, no? 12:13. Ito ang wakas ng bagay lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Bakit sinabi ni Solomon yan? Na matakot tayo sa Diyos. Sundin natin ang kanyang mga utos sapagkat yun daw ang buong katungkulan ng tao. Ano ba ang dahilan? Bakit niya sinabi ang lahat ng bagay na yan? Sabi ng sumunod na talata, sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. So, hindi tayo makatatago sa Diyos. Dahil ang ating Diyos ay omniscient God. Alam niya ang lahat ng mga bagay. So, ilang aspeto lang yan sa pagiging omniscient God, na all-knowing God. Kasi, gaya na sabi ko sa inyo, maraming paksa na pwedeng hugutin mula dyan. At maraming tinturang banal na kasulatan. Tayo kumukuha ng parang bird's eye view nga lang tayo. So yan tungkol sa pagiging omniscient. Ilang bagay lang yan. At marami pang tinuturo ang Biblia tungkol dyan. Dumako naman tayo sa pagiging God is omnipresent. Parang magkakatulad din yan. All-knowing, omnipresent. Pero ito, mga kapatid, may kaibang kaisipan naman to. Omni, all. At ang present, siyempre, now existing or in progress. Sa Tagalog, kasalukuyang umiiral o isinasagawa. Ibig sabihin na yan, present. Present, di ba? Parang ganun no? Present. Si kapatid na ganito ay nandito ba? Present po. The present. Di ba? Sa roll call. Omni. So, omni plus present equals omnipresent. Ibig sabihin, always present, all present. Nasa lahat ng dako. Nasa lahat ng dako. Sabi nga rito, sa awit 15:3, ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat panig. Sa masama at sa mabuti ay nagmamasid. So, tinitingnan ng Diyos lahat yan. Nakikita. Bawat mata niya. Nakikita niya. Kasi, presyente siya. Di ba? Pag tulog ang Diyos, pag natutulog ang Diyos, hindi niya makikita yan. Pero alam natin, ang Diyos ay hindi natutulog. Sa Jeremias 23:22 yan sabi pa, ako ba'y Diyos lamang sa malapit at hindi sa malayo? Sabi ng Panginoon. Makapagtatago ba ang isang tao sa mga lihim na dako? Sa mga secret place? Makapagtatago ba ang tao upang hindi ko siya makita? Sabi ng Panginoon. Hindi ba pinupuno ko ang langit at ang lupa? Sabi ng Panginoon. So, nandun palagi ang Panginoon. No? Pinupuno niya ang langit at ang lupa. Hindi ka makapagtatago dahil present palagi. Kahit doon ka sa loob ng kahadiyero magtago, nandun din ang Diyos. Ano mensahe rin? Napagandang mensahe rin yan. Negative and positive din. Sa negative side, yung kapag gagawa ka ng kasalanan, nandiyan, katabi mo lang ang Diyos. Pero pag gagawa ka ng kabutihan, nandiyan din. Katabi mo lang ang Panginoon. Saan ka man dako, ay maiingatan ka ng Panginoon. Yan ang positive dyan. Iingatan ka ng Panginoon. Bakit? Andyan lang siya sa tabi mo Pero pag gumagawa ka ng masama, yan, katabi mo ang Diyos mismo. Hindi ka lang nakikita, katabi mo pa siya. Kasama mo pa siya. Hindi ba tayo dapat mahiya sa ganyan? Hindi lang dapat mahiya, matakot tayo. Sabi nga sa Mateo, ito sa Mateo, bagamat merong subject dito o paksa na tinatalakay ang Panginoon Kristo o isinasaad o pinag-uutos. Pero makukuha rin natin dito ng ating Panginoon Kristo
kasama natin palagi. Ito'y kaugnay ng pangangaral ng Ebanghelyo na siya'y nag-utos sa lahat ng mga Kristiyano na sabi niya 28:19. Ito, katungkulan din natin ito. Ito ang isang pwedeng application din sa ating pagiging Christian na kasama natin ang Diyos. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ng lahat ng mga bansa, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, utos yan. Alam natin yan, no? Yung gawin nating disciples o mga alagad ang lahat ng mga tao. No, sa anumang parang, kailangan gawin natin yan. Number 1, sa mga tungkulin natin yan bilang church, bilang Christian, na dapat gawin nating alagad ang lahat ng mga tao. Gawin natin sila mga Kristiyano. Turuan natin. Dahil sabi sa sumunod na talata, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Actually, yun lang ang kukunin natin talaga ron Yung nakakulay dilaw Ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Naisama na natin yan dun sa dinamay ko na sa discussion, yung Great Commission, yung pagmimisyon, yung pagiging omnipresent ng Panginoon, yung pagiging omnipresent ng Panginoon Diyos yung kanina sa Old Testament, nandun din sa ating Panginoon Kristo. Kasama natin palagi ang ating Panginoon Kristo hanggang sa katapusan ng panahon. Bagamat sinabi yan sa mga Kristiyano noong unang siglo, particularly mga naging unang alagad ng Panginoon. Pero hindi lang mga apostol yan. Kundi yung mga naging unang mga alagad ng Panginoon na nakasaksi ng kanyang pag-akyat sa langit. Inutusan sila na ipangaral ang Ebanghelyo. Kasama rin tayo rin. At ang sabi rito, kasama ninyo akong palagi. So yun ang magbibigay sa atin ng kalakasan ng loob at katapangan na kasama natin ang Panginoon kapag ginagawa natin ang pagmimisyon. Pag ginagawa natin disciple. Pero hindi lang din ang application yan. Application yan sa lahat. Ang Panginoon Kristo nandito palagi sa atin. Kasi omnipresent din siya. Sa Mateo 18:20, halimbawa katulad ngayon, nagbo-broadcast tayo ngayon. Sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Nasa gitna natin ang ating Panginoon na Yesu Kristo. Sapagkat kahit broadcast lang to mga kapatid, nagtitipon tayo sa pangalan ng ating Panginoon. At hindi lang tayo, hindi lang kongregasyon natin. Ilan ang nagla-live streaming ngayon? Ganitong oras sa Facebook. Ilang kongregasyong Kristiyano. Napakarami natin. At yan makikita natin, nandun ang Panginoong Kristo, doon sa mga tapat na churches, na hindi lang tayo yun, na nagbo-broadcast ngayon. Mga kapatid din natin sa pananampalataya na hindi nga lang natin kasama sa kongregasyon. Kasi yan ang para natin ngayon So nasa gitna nating lahat ng Panginoong Kristo. So, present siya sa lahat. Para sa ating aral mensahe. Ang bilis natin, Aral mensahe agad tayo. Pero mahaba itong aral mensahe natin sapagkat ito'y naglalaman ng ilang mga talata sa Biblia dito sa Awit 100, chapter 139. Pero hindi naman lahat yung chapter na yun. Kasi napili ko itong chapter na ito sapagkat napansin ko sa pamamagitan ng pagsasaliksik din, nakita ko na parang nandito na lahat Yung pagiging omnipotent, yung all-powerful, makapangyarihan sa lahat, at yung pagiging omniscient, all-knowing, at yung pagiging omnipresent, present sa lahat ng lugar. Parang nandito na sa kapitulong ito. At dito makakukuha tayo ng ilang mga aplikasyon. Ang sabi dito sa awit, dito tayo magsimula, 139, chapter yan, verse 1 onward. Hindi naman natin tatapusin yan. Dahil mahaba yung kapitulong yan. Dito na tayo sa bungad. O Panginoon, sinisiyasat mo ko at nakikilala mo ko. Sa alam ng Panginoon. At nagsisiyasat din ng Panginoon. Parang kumagasana sinesearch niya ang puso ng mga tao. Iyong nalalaman kapag ako'y umuupo at kapag ako'y tumatayo, nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Nalalaman ng Diyos ang bawat pagkilos natin.
maging ang, di ba, nakaupo, nakatayo, di ba? Maging ang nilalaman ng ating mga isipan. Si Kristo tayo may ganyan, di ba? Noong nangangaral siya dito sa lupa, na alam niya, hindi pa nagtatanong yung mga kausap niya, sinasagot na niya. Alam ng Diyos ang lahat dahil ang Diyos ay omniscient, all-knowing God. Sa verse 3, iyong sinisiyasat ang aking landas at ang paghiga ko at ang lahat kong mga lakad ay nalalaman ko. Nalalaman ng Diyos. Yung landas tumutukoy yan doon sa di ba? Sa paraan ng ating pamumuhay, yung way of life natin. At sabi pa rito, at ang paghiga ko. So kahit nagpapahinga tayo, nakikita rin tayo ng Diyos. At ang lahat ng mga lakad, nalalaman. Lahat ng paraan ng pamumuhay natin. Araw-araw yan, minu-minuto. Alam ng Diyos ang pinagagawa natin sa buhay natin. Dahil siya nga ay omniscient, all-knowing God. Sa sumunod na talata, bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, o Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo. Alam na ng Panginoon, no? Bago pa lang tayo magsalita. Alam niyo, bago pa lang magbuka yung bibig natin. Bago tayo mag-release ng mga salita, alam na ng Diyos kung ano sasabihin natin. Isipin nga ninyo, dahil all-knowing, omniscient God, alam niya ang lahat ng mga bagay. Yung lumalabas sa bibig natin, ingatan natin mga kapatid. Sapagkat yung lumalabas sa bibig natin, nagagaling yan sa puso natin. Yung puso natin, sabi ng Panginoon Kristo, di ba sa Mateo 12:34, na sa kasaganahan ng puso ay nagsasalita ang tao. At sinundan pa niya na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salitang binigkas na walang ingat. 12:36 na Mateo. Kita niyo, no? Alam ng Diyos. Hindi ka pa nga nagsasalita, alam na niya. Pag nagsalita ka pa, pag-ingatan natin, alam ng Diyos lahat. Dahil siya'y all-knowing God. Verse 5, iyong pinaligiran ako sa likuran at sa harapan at ipinatong mo sa akin ang iyong kamay. Yan, napakagandang talatang yan, mga kapatid. Bakit ko sabing napakagandang talatang yan? Yan ay nagpapakita ng pagiging omnipresent. Nasa lahat siya ng dako. Nasa tabi lang natin ang Diyos. Pinaliligiran tayo ng Diyos sa ating harapan, sa ating likuran. Nandyan lang ang Diyos. Ibig sabihin, protektado tayo ng ating Panginoon Diyos. Dahil nasa tabi natin ang ating Panginoon Diyos, hindi nga tayo dapat matakot, hindi tayo dapat mangamba, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa, hindi tayo dapat sumuko sa ating pakikipagbaka, ng mabuting pakikipagbaka ng ating pananampalataya. At ang sabi dyan, at ipinatong mo sa akin ang iyong kamay. Ano nakikita niya? Pag pinatungan ka ng kamay, yan ay isang pagbabasbas ng ating Panginoon Diyos sa atin, na ibig sabihin, binabasbasan tayo ng pagpapala ng ating Panginoon. Nandyan lang siya sa tabi natin. Tuloy pa natin sa verse 6. Ang gayong kaalaman ay lubhang kahanga-hanga para sa akin. Ito ay matayog. Hindi ko kayang abutin. Nakikita natin yan. Di ba? Kahanga-hanga yan. Yung magkaroon ka ng ganong kaalaman na alam mo na ang Diyos ay nasa tabi mo lang. Ang gayong kaalaman ay lubhang kahanga-hanga. Kahanga-hanga, mamamangha ka. At siyempre, pag namangha ka, pupurihin mo ang Diyos. Pasasalamatan mo ang Diyos. Kaya yun tong pag-aaral natin ng mga katangian ng Diyos, nagtuturo sa atin upang tayo ay mapalapit sa Diyos. Sapagkat sa kaalamang yan, mapupuri mo ang Diyos. Ang gayong kaalaman ay lubhang kahanga-hanga. Tuloy pa natin, omnipresent pa rin yan. Verse 7, saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa harapan mo? Ibig sabihin talagang hindi ka makatatakas din sa Diyos. Kung gumawa ka ng kasalanan, hindi ka makatatakas. Hahabulin ka na napakahabang kamay ng ating Panginoon Diyos. Kasi pagtakas yan, naisip ko, parang merong pagtataguan mo ng Diyos. So sabi nito, kung ako'y umakyat sa langit, ikaw ay naroon, omnipresent .
Sa lahat ng dako, pag umakyat ka sa langit, yan ang langit, naglalarawan niya ng pinakamataas na dako. No? Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, libingan, pinakamababang dako naman yan. Ikaw ay nandun pa rin kahit maghukay ka ng bunker. Alam yung bunker? Yung nasa ilalim ng lupa, taguan ng mga pinuno ng mga mayayaman, mga pinuno ng bansa noong Second World War, at maski hanggang ngayon. Kahit doon ka pa sa kailaliman, masusundan ka ng Diyos doon. Kung aking kunin ng mga pakpak ng umaga at sa mga pinakadulong bahagi ng dagat ako'y tumira, doon may, ito naman positive, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at hahawakan ako ng iyong kanang kamay. So yung pagiging omnipresent ng Panginoon, no? Nagtuturo sa atin ng negative and positive. Ganina negative, hindi ka makatatakas, no? Sa kapangyarihan o sa all present ng Diyos. Hindi ka makakatakas sa presensya ng Panginoon. Pero dito naman sa positive, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay. Ibig sabihin, kahit saan ka mapadpad sa buhay na ito, ay nandun sa iyo ang patnubay ng Panginoon. Hahawakan ako ng iyong kanang kamay. Alam mo yung pag nakakabasa ka sa Biblia, nahahawakan kita ng aking kamay, ng aking katwiran. Yung salitang kanang kamay ng Diyos hahawak sa atin, yan ay nagpapakita, sumasagisag ng isang makapangyarihang sumusuporta sa atin. Pag sinabing, hahawakan mo ako ng iyong kanang kamay, di ba? Positive yan, mga kapatid. Kung aking sasabihin, takpan nawa ako ng dilim at maging gabi ang liwanag na nakapalibot sa akin. Kahit ganun daw sabihin natin, takpan tayo ng dilim. Kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa iyo at ang gabi ay kasing liwanag ng araw. Pareho lang, walang difference sa Panginoon Diyos. Gabi man o dilim, pares lang yan. Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkatulad sa iyo. Katulad lang. Alam mo yung night vision? Yung sinusuot ng mga militar, pag lumulusob sila sa gabi. Ako yung nakakita na, sa mga pelikula nakita natin to, nakakita nila. Madilim ang gabi, walang kailaw-ilaw. Nakikita nila yung mga kalaban nila, pero ano kita nila? Puro berde, naaninag lang nila. Nakikita lang, pero malabo. Hindi kasi liwanag ng sikat ng araw, ng umaga. Sa Diyos, yung kadilim-diliman na panahon, pares lang ng liwanag ng araw. Pares lang, walang difference. So, ibig sabihin, ano nakikita natin yan? Omnipresent and all-knowing. Alam niya yan. Dahil lang makapangyarihan talaga eh. Bukod sa yung kapangyarihan ay power, ito naman yung pagiging omnipresent and all-knowing ng Diyos, nakikita ka. Yung sumunod na talata, sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi, at sa bahay bata ng aking ina, ako'y iyong hinabi. Alam niyo yung hinubog mo ang aking, ano yung hinubog ng Diyos? Ang aking mga nasa loob na bahagi. Nasa loob ng mga bahagi, yung mga bituka mo, mga balon-balunan mo, di ba? Abdo, atay, no? Bato, mga baga, mga spare parts sa katawan natin. Ang tinutukoy yan. Hinubog ng Diyos yan. At sa bahay bata, sa sinapupunan ng ating ina, hinabi tayo. Ano yung habi, no? Yung parang tinatay. Figurative yan, siyempre. Hindi naman literal. Pero dyan, ipinakikita, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, itong kapitulo kompleto, omnipresent, no? Omnipresent, omniscient, and dito naman ngayon, omnipotent, yung all-powerful. Isipin mo nga, para ka lang hinabi ng Panginoon, doon pa sa bahay bata. Sa bahay bata. Alam niyo magiging resulta yan. Ito sabi, sumunod na talata. Sabi po, huling talata po mga kapatid. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at yun ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ang alin? Ang kakilakilabot at kamangha-manghang pagkakalika sa atin
ng Diyos na mula pa sa sinapupunan ng ating ina. Hinabi niya tayo. Yung mga laman loob natin, inayos niya. Doon pa lang sa loob ng sinapupunan. Alam niyo, description yan na nagpapakita nga ng dakilang kapangyarihan ng Diyos na hindi magawa-gawa ng tao. At dahil sa nalalamang mabuti, ang sabi na, nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Kaya nga nasabi niya, ako'y magpapasalamat sa iyo. Kaya nga sinabi natin kanina, yung kaalamang yan, sa mga katangian ng Diyos, sa mga kamanghamanghang katangian ng Diyos, ang siyang nag-uudyok sa atin upang ating papurihan at pasalamatan ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa the attributes of God, yung all-powerful, all-knowing, and all-present God, yan ang ating Diyos. Sa pagkaalam natin, kahit bagya lang ang nalaman natin, bahagya lang yan mga kapatid. Kumbaga dyan, introduction lang yan ng attributes of God. Puro introduction lang ang matatalakay natin yan. Sapagkat hindi 100% ay malalaman natin yan. Subalit mga kapatid, ipinababatid sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita ang mga bagay na yan upang magkaroon tayo na malalim na pagkakilala sa Kanya. Tingnan niyo yung huling talatang binasa natin. Di ba? Yung nagtulak doon sa sumulat na magpasalamat siya sa Panginoon Diyos. Kaya nga upang tayo magkaroon ng malalim na pagkakilala sa Kanya, upang tayo huwag magmalaki sa Diyos. Maging humble tayo. At nakita niya, nakakalula, nakamamangha, at nakakakilabot na kapangyarihan ng Diyos. Ay talagang mapapasob-basob ka sa lupa upang siya'y sampahin. Pinaalam sa atin ng Diyos yan upang manatili tayo sa panig niya, upang lumago tayo sa ating pananampalataya, upang mapanghawakan natin mahigpit ang ating pagkakilala sa Diyos. Pinaalam sa atin ng Diyos yan upang kahit na ano pa mangyari sa ating panahon ngayon, maging sa gitna nitong pandemya na to, ang ating kalagayan dito sa lupa ay makatawid tayo mula dito hanggang sa abutin natin ang buhay na walang hanggan. Upang sa sukdulang layunin ng lahat ng mga bagay na ito, makarating tayo sa kalawalatian at makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos. At siya'y mapuri natin. Malayan natin ang mga karapat-dapat na pagsampa. Karapat-dapat na pagpapasalamat. Malayan natin siya ng mga karapat-dapat na pagluwalhati sa kanyang pangalan. At yan nagagawa natin dahil sa kanyang bugdong na anak na ipinagkaloob sa atin ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Kristo. Maraming salamat mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Hanggang dyan, tayo po'y manalangin.